Let's pray. Hallelujah, Lord. Most gracious Heavenly Father, we thank you for this moment, O God, that we are about to hear and to be reminded from your words, O God. Lord, we thank you for this opportunity, for this privilege that you have given to each and every one of us, O God. We thank you that you brought us in your presence safe and sound, O Lord. And thank you for the life of each one of us. And as you hear your message, Lord, I pray that encouragement, strength, or whatever need of your people will be given according to your words, O God, that we are about to hear. And as you use me as your instrument, O Lord, let your anointing flow. Let me decrease and let you increase, that only your glory be seen in my life, Lord. And the Holy Spirit will welcome your presence in our midst, be our teacher. And whatever works and wiles of the enemy trying to hinder us, trying to disturb us, trying to disfocus us, in Jesus' name will not be prevailed. Hallelujah, Jesus. We declare victory upon victory, O God, as we hear your message. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Mabuhay. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw at ako, tayong lahat ay mapalad dahil pinili natin na pumunta dito sa tahanan ng Panginoon. Amen? To give Him praise, to worship Him, and to lay down yung ating mga gifts sa Kanya, like nang ibinasa ng ating MC kanina, that isa yon sa part ng ating pasasalamat, that we acknowledge that God is the one who sustains us, God is the one who provides everything for us. Amen? And this time, as we hear the message of God, hindi ko po alam kung ano yung mga pangangailangan ng bawat isa sa atin, but I know for sure that habang nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, nandun na mangungusap siya, and then i-reveal niya, ipaparamdam niya sa atin that our need is only in Him. Amen? Yung mga satisfaction natin, nahahanap lang natin sa Panginoon. Amen? So, to our online viewers, stay tuned and join us. We will be all blessed as we listen to the Word of God. So, ang gawin lang natin, let's open, tanggapin natin ng taos-puso yung mga salita ng Panginoon na ating mapapakinggan. Amen? Hallelujah. Resist whatever yung mga, alam nyo, kumikilos din ang demonyo. Sabi na hindi yan totoo, mga ganyan-ganyan. Pero, resist whatever works and wiles of the enemy. Amen? So, ang ating pong topic this morning is hindi po bago sa atin. Hindi po siya kakaiba. Praise the Lord. But it's a reminder to each and every one of us. Because nowadays, we cannot deny the fact that makikita natin, na nawi-witnessan natin na faith of the people, or yung mga nakikita natin, mga dati nating kasama, bakit bumabalik sila sa mundo? Bakit binabalikan nila yung mga old self, yung mga dating gawain? Amen? So talagang nasa time tayo na talagang bawat isa sa atin is we need really to be, anong tawag doon? Kailangan natin, kung walang mag-encourage sa'yo, let the Word of God encourage you. Kumbaga, i-a-apply natin yung mga napapakinggan natin na salita ng Panginoon at yung mga natutunan natin noong nasa presensya tayo ng Panginoon. Amen? Because kapag hindi tayo marunong lumaban sa mga panahong ito, talagang tayo ang target ng kaaway. Ang kaaway, ang mission niya is to pull us down, para mawala tayo. Hindi tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pero this time, let the Word of God remind us that ang theme natin is benefits that comes from seeking and abiding in God's presence. Praise the Lord! Pag-uusapan natin ang about benefits. Amen? Hallelujah! Kung sa government, ang daming offer na benefits, may mga benefits sa mga seniors, and dito sa Hong Kong, si Pastora Sonia ang isa, $2 na lang daw ang pamasahe niya kahit saan siya pumunta. So, kung ang mundo
or yung dito sa ating mundo ginagalawan is merong mga naibibigay na benefits, merong mga anong tawag dito, mga pagkakataon, yung merong mga blessings na ibinibigay ng Panginoon, ng gobyerno sa mga tao na akala nila is deserving. Tayong lahat din na nagpapatuloy at lalo pang ano itong tawag dito, nagsisik at nag-aabide sa Panginoon, meron din tayong mga benefits. Amen? Kaya nga, meron akong isang narinig na sabi niya, kung pumunta ka ba sa church, masosolve ba yung problema mo? Yung pagpunta mo ba sa church, paglabas mo ba nasosolve yung problema mo? Pero, kung titingnan natin, when it comes to solving the problem, hindi naman may mga problema or may mga pinagdadaanan ang bawat isa sa atin na hindi agad-agad ang solusyon, hindi instant yung kasagutan. Amen? Dahil kung ang problema mo ay pera, pero ang sahod mo ay sa katapusan, hanggang katapusan mo makikita yung pera mo yun. Hindi mamaya. Kung meron mang mag-abot sa'yo, hindi yung, what I mean in here is that, hindi yung sobra-sobra, just right ba? Amen? So, sabi niya, kung pumupunta ka ba, nagpapatuloy ka bang magpunta-punta doon, may magagawa ba ang pagpunta mo sa simbahan? Amen? Sabi nga ng isa, yung bang dapat nung naging faithful ka, dapat nung na-bless ka din. Makikita sana yung ebidensya na ikaw ay naging faithful sa Panginoon. So, ang daming mga binabalik ba ng mundo for us to go down or maghina sa ating mga pananampalataya. But thank the Lord because God is teaching us. Let's open in Psalms 91. At dito natin makikita yung mga benefits that comes from seeking and abiding in God's presence. Sabi niya sa Psalms 91 verses 1 to 6, sabi niya dito, He who dwells in the shelter of the Most High God, Most High, will rest in the shadow of the Almighty. In verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. In verse 3, surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilences. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Verse 5, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilences that stalk in the darkness, nor the plague that destroys at midday. Praise the Lord. So isa-isahin po natin verse by verse. Marami po tayong matututunan sa passage na ito, but allow me also to share kung ano man yung inireveal din ng Panginoon sa akin sa pamamagitan ng passage na ito. Na tunay nga kung hindi tayo nalulugi kung ang takbuhan natin, ang sinisik natin ay ang Panginoon at ang Kanyang presensya. Amen? Amen. Hallelujah. Sa verse 1, sabi niya, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Dito po makikita natin ang kondisyon at ang blessing. Pag ginawa mo yung kondisyon na yon, yung utos ng Panginoon na yon sa'yo, the blessing will flow. Amen? The promise will flow to you. Ano ang makikita natin dito sa verse 1? In verse 1, sabi niya dito, we will find true rest. Bawat isa sa atin, kinakailangan natin ang kapahingahan. Amen? Ang kapahingahan, ang tunay na kapahingahan ay natatagpuan lang natin o na ibibigay lang ng presensya ng Panginoon. Kahit matulog ka yan, kung may bigatin ka sa buhay, may problema ka, stress ka or whatsoever na nararamdaman natin, kahit maghapon tayo matulog, paggising natin nandoon pa rin yung kabigatan sa ating puso. Amen? Pero sabi niya dito, kapag
yung sitwasyon natin or our circumstances or any difficulties that we are facing, itinatakbo natin or ipinagkakatiwala natin, dinadala natin sa Panginoon. Sabi niya dito sa verse 1 na, He will be our shelter. He will be the shadow. Ano ang ibig sabihin ng shelter? Ito yung dito mo, is a place of protection, is a place of safety. Amen. So kapag nasa safety place ka, mararamdaman mo na you are secured. Nandun na, hindi ka na mag-aalala. Amen? And sa pamamagitan ng ating pagpunta-punta dito sa church, nandun man na mabibigat or may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, nandun na pag dito tayo sa presensya ng Panginoon, andoon na gumagaan yung pakiramdam natin. Sa pamamagitan ng ating pag-awit, pagpupuri sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating pakikinig sa salita ng Panginoon, through the words of God that we are hearing, nandoon na napapalakas tayo. Amen? So only in the presence of God that we can find true rest. Amen. Amen? Sino yung mga napapagod dito? Amen. Yung hindi ko alam kung anong hindi pagod na tumakbo ka. Yung pagod na you are full of stress, yung mga nangyayari sa'yo, kaliwat kanan, yung mga problemang na nababalitaan mo or dumadaan sa buhay mo, but we can bring them to the Lord, lay them down to the Lord and say, Lord, ito yung mga problema ko, bahala ka na, basta dadalhin ko ang katawan ko sa presensya mo. Amen? And hindi po tayo mabibigo na iparamdam ng Panginoon sa atin yung kanyang pagmamahal, yung tunay na kapahingahan na hinahanap ng bawat isa sa atin. But take note, sabi niya, He who dwells. Ikaw ba? Tayo ba ay talagang nagdudwell? Ano yung nagdudwell? Nagtitiwala. Naniniwala na may gagawin ang Panginoon. So yun po yung kondisyon. He who dwells. Pag ipinagkakatiwala natin yung ating mga pinagdadaanan sa buhay or whatsoever na nagaganap sa buhay natin, God is faithful na ibigay yung kailangan, katugunan ng mga pangangailangan natin. Amen? So, yun po yung condition dito. Resting in the shadow means we rely on God's strength, trusting His care. Sobra-sobra po yung pagkalinga at pangangalaga ng Panginoon sa atin. Pero kung minsan hindi natin yan nararamdaman because rene-reject natin, inaayawan natin yung ini-offer ng salita ng Panginoon na comfort to each and every one of us. Minamagnify natin yung mga negative na nangyayari sa buhay natin. I talked to my husband the other day, and doon nag-share kami sa mga nangyayari sa buhay namin, and then at the end of the conversation, sabi namin, kahit hindi natin makita yung ine-expect mo bang blessing, na nagpre-pray ka, nag-worship ka, nagagamit ka sa salita ng Panginoon, pero bakit parang ang nag-atap, ano yun sa Tagalog? Basta naatap yung blessing, parang ayaw, hindi Mailap. Mailap yung mga blessings ba. Pero sabi niya, hindi yun ang blessings natin. Baka ngayon ang blessings natin ganito, ganyan. Yung confidence natin, yung trust natin, and said, oo, yun. And then may tumawag na naman, nag-share kami about the problem, about the difficulties, about the trials of being a Christian. And at the end of the conversation again, sabi niya, sis, hindi man natin time na ngayon na may blessing na mga material things that we can use for the glory of God. Pero I know and I believe na yung pananampalataya natin, yung confidence natin, yun ang blessing natin ngayon. And I said, yes, doon tayo mag-i-start. You know, when our natural, kung yung natural na pag-uugali natin is, ang tinitingnan is yung mga tangible ba? Yung mga ebidensya ba? Na masasabi mong ikaw ay blessed. You start to see kung ano yung pinapalakas ng Panginoon sa iyo. Your confidence, your hope, your trust,
those are blessings that that money cannot buy. Amen? Even our health, yung kalusugan natin, that's come from the Lord. Amen? So, sa resting place, or dun sa shadow ng Panginoon na sinasabi niya dito sa verse 1 is, in here we can freely communion with God. We will experience His amazing presence. So yun yung isang benefit na kung dinadala natin yung ating sarili sa presensya ng Panginoon, nandoon na nakikipag-communion tayo sa Panginoon. Hindi nawawala yung pakikipag-communicate natin sa Panginoon na we are fighting. Amen? Sabi niya dito, we will experience His amazing presence in our life. So, when the people of God gather and start worshiping the Lord, listening whatever yung mga magbubuo sa ating pag-worship sa Panginoon, is nandun na nararamdaman natin yung Kanyang presensya. At kapag naramdaman natin yung Kanyang presensya, for sure, napapalakas yung ating kalooban. Nare-revive yung ating trust, nare-revive yung ating hope na someday, somehow, God will make a way na i-uplift ka din niya. Hindi laging problema ang nararanasan natin. Amen? Yes. So, true rest we can only find in the presence of God. Hallelujah! And in verse 2, sabi niya dito, jump tayo sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. So parang parehas din Pero anong matututunan natin dito, sabi niya doon na, I will say of the Lord, He is my refuge. Let's see dito yung confidence ng author dito na, God is my refuge. God is my fortress. Amen? Amen? So, ang isang benefit kapag nagpatuloy tayo na mag-seek at mag-abide. Ano yung mag-abide? Manatili sa presensya ng Panginoon. Sabi niya dito, our hope and defense will be built stronger. Napapalakas yung mga nanghihina sa ating buhay, yung mga nanghihina sa atin is napapalakas. Nanghihina ang faith mo, natatalo ka dahil sa mga problema, natatalo nanghihina yung hope mo, nanghihina yung, ano pa ang nanghihina sa'yo? Lahat? Alam namang lahat-lahat? Amen? So ano man yung mga nanghihina sa ating buhay, sa pamamagitan ng ating pag-seek at pag-abide sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon, is napapalakas. Amen? So, tunay nga yung sabi ni Pastor Evelyn na walang nalulugi sa tunay na naglilingkod sa Panginoon. Amen? So, hindi ka nalugi. Pumasok ka man sa pintuang yan na dala-dala mo yung problema mo. Lalabas ka, mapapalakas ka. Amen? O, kung doon ka pumasok, hindi ako pumasok dyan, sister. Dalawang pintuan. Basta pumasok ka at umupo ka dyan, hindi ka malulugi. Meron at merong gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Ang ating nang gagawin is have faith. Maniwala tayo na merong gagawin ang Panginoon sa atin. At mangyayari din sa atin na nawa ay i-declare ng ating bunganga na sabi natin, yung sabi ng author dito sa verse 2 na, I will say of the Lord, He is my refuge. Do we have that confidence na sabihin natin na, Lord, You are my refuge. Lord, You are my fortress. Amen. Lord, naniniwala ako sa iyo. Amen? So, yun yung ating yun yung weapon natin to defeat or para pahintuin kung ano man yung mga hindi magandang i-whisper ng kaaway. Amen? So, praise the Lord, this is a benefit. Ano yung hope natin, yung confidence, yung defense natin. Sometimes kasi, sa ating mga nananampalataya, wag nating anong tawag dito? Yung hope at saka yung defense. Ano yung defense natin? Yun yung protection natin. Yun yung panlaban natin. Amen? So we need to know
kung paano natin gagamitin ang mga ito. So refuge is a place of hope. Sino ang nakapagbibigay ng hope sa atin, yung tunay na hope sa atin? Ang Panginoong Diyos. Amen? And how we are going to avail that? Sa pamamagitan ng ating patuloy na pagsaliksik, patuloy na pagkilala sa Kanya, at patuloy na pag-aaral sa Kanyang mga salita. Amen? So fortress is a place of defense and protection. Dito sa verse 2, I can say na developing our confidence. Wag nating hahayaan na mawala yung confidence natin na someday, somehow, God will do a miracle in our life. Amen? Yung ating pag-rescue niya sa atin mula sa ating old self, it's a miracle already. We can start there. Amen? So, developing our confidence, hindi yung human confidence, but the confidence, yung kalakasan na ibinibigay ng salita ng Panginoon habang nakikinig tayo sa Kanya. Amen? That's why, ang sabi niya sa Matthew 4:4, that man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Bakit? Yung salita ng Panginoon, yun yung nagsisilbing pagkain ng ating spiritual, to sustain the strength, para hindi manghina. Kaya kung patuloy tayo sa pagsik sa Kanya, sa Panginoon, pamamagitan ng ating pagpunta dito sa church, hindi tayo mag-absent, is nandun na we will be benefited na mapapalakas tayo. Our confidence will be developed, or I could say, ma-strengthen. Amen? Kapag na-build up yung spiritual confidence natin, anuman yung mga mapahintulutan na pangyayari or problema sa ating buhay, we can fight. We can stand. Amen? Hallelujah. Ang supporting verse natin is sa Psalms 118. In Psalms 118 verse 1 to 3. Sabi niya dito, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Amen? Amen. Verse 2. Let Israel say His love endures forever. Verse 3, bakit parang iba? Let the house of... 118 mo, Estela. 18. 18. Kaya sabi ko, bakit parang iba? Okay, 18 lang. 18 verse 1 to 3. O sabi niya dito, ito yung mga may confidence. Amen? Hello! I love you, Lord. I love you, oh Lord, my strength. Amen? Amen. Verse 2, please. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I call to the Lord who is worthy of praise, and I am saved from my enemies. Amen! Hallelujah! Yan, kapag nandun yung confidence natin, nandun yung solid yung ating pananampalataya sa Panginoon, yung trust natin sa Panginoon, hindi na weaken yung faith natin. We can say that, Lord, I love you. Pero kapag dahil, di ka rin, balakat mo kasi, maling ka. Tama? Pero kapag yung confidence natin, yung faith natin, rini-repair natin agad-agad yan. Ipinapa-repair natin sa Panginoon. Pinapalakas, i-lay down natin sa Panginoon. Lord, help me. Ganito ang nangyayari sa aking spiritual. We can say that, Lord, I love you. I call to the Lord. Yan yung ganyan yung nangyayari kay David. Amen? Lagi siyang tumatakbo sa Panginoon. And we can say also that, saan natin maire-rebuild yung ating confidence? Saan natin maipapagamot yung mga nanghihinang
spiritual natin sa Panginoon. Hindi sa hospital ng Saint Mary's, ng Queen Mary. So, ang simbahan dito sa church, depende yan sa pangangailangan mo. Kung may sakit ka spiritually, physically, the church where the people of God gather in the presence of God, nandun na ang church magsisilbing hospital mo. Kung meron kang legal problems, magsisilbing korte mo ito. At ang tagahatol, ang Panginoon. Amen? Amen. Oh, ang doktor natin dito kung sakit, ang Panginoon. Sinong magda-diagnose? Wala kayong makikita dito na magda-diagnose. Nung pumasok kayo doon, walang magda-diagnose sa inyo. Anya marikrik ng sister. Hindi ako nakaturog. Apay tadi ka nakaturog. Problemado Walang nag-interrogate, walang nag-diagnose sa atin nung pumasok tayo dyan. Amen? But as we listen to the Word of God Himself diagnosing us. Amen. Sasabihin niya kung anong ugali mo, kung ano yung attitude mo na hindi ka aya-aya sa Panginoon. Sasabihin ng salita ng Panginoon kung ano ang sakit mo. Amen. So, yun ang nangyayari kapag yun yung mga benefits na only we can find in the presence of God. And praise the Lord at nandito tayo. Kahit ano yung mga tawag ng mundo, nandun na pinuunlakan natin yung imbitasyon ng Panginoon na gamit yung mga kapatiran. Amen? And we are here, sitting in His presence, listening to His words. Praise the Lord. Number 3 benefits. Sabi niya dito sa verse 3. Ano yun? Ilocano kasi itong dala kong Biblia, kaya sa cellphone ako ano ng English. Alam niyo naman ang galing Pilipinas, Ilocano. Verse 3, sabi niya dito, surely He will save you from the fowler's snare. Ano ba yan? Hindi ako marunong magbasa ng magkakasunod na S at R. And from the deadly pestilences. Oh, makikita natin dito pangatlong benefits. He will spare us from deadly pestilences. Amen? So in the presence of God, there is salvation. Amen? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon nating napapakinggan, doon natin nalalaman na, hindi lang pala pera ang usapan sa mundong ito, hindi lang pala kayamanan ang security para ma-spare ka sa anumang nangyayari sa mundong ito. Bagkos, higit lalo na kailangan natin ang Panginoon. Kaya sabi niya dito, He will spare us from deadly pestilences. Ano yung pestilences? Yung mga nangyayari, mga problema. Hindi man yan deadly, pero unti-unti, dineded niya ang faith natin. Alam niyo, part of my testimony, konti lang, isingit ko. Konting tampo lang, inalagaan ko. The other week, konting tampo lang, nagtampo ko sa pamilya ko. Kasi ni hi, ni hello, ni kumusta ka, wala. O ba? Wala man lang nag-hi, kumusta ka? Nagtampo ako, sabi ko, okay, sige. Hindi kayo mamumusta. Hindi rin ako mamumusta. And during the night, manalangin ako. Pero 4 days yun 4 days na no communication. No kumusta, no hi, no hello. How are you? Wala. Basta sabi ko, madi kayo umununi, di ba tayo pag-ununi? Sige. Di ba kali? Katapusan, nag-uni kayo. Nagkatapusan, awan nag-unimot lang. Lugi ka Pamela. Luging-lugi talaga ako. Alam niyo kung bakit? Ang simple-simple lang na tampo yung parang inalagaan ko. Tapos, manalangin ako, hindi ko alam kung ano ang ipapanalangin ko. Hindi ko alam kung paano ko aayusin mag-pray. And sabi ko, ay sus, delikado dahil ko yun, Pamela. Bakit hindi ako marunong kahit manduhan ko yung sarili ko, you need to thank the Lord. Kailangan mo mag-fight. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
lubos na. Marik na, hindi ko maramdaman yung presence ng Panginoon. Hindi ko maramdaman yung pag-approve ng Espiritu ng Panginoon sa mga prayer ko. And sabi ko, hindi ako pwedeng matulog na ganito. Yung tutugaw ko. Umupo ako sa kama ko. And ano kayo nangyayari sa akin? And I started to say, Lord, sorry, nagtatampo ako. Hindi ko lang maamin na nagtatampo ako. Sorry, Lord, kasi hinalagaan mo yung tampo ko sa pamilya. Sorry, Lord, kasi ganyan. Hala! Bumuhos ang luha. Ay, lumuha na, ayun na. Sorry lang pala ang hinihintay ng Panginoon. And sometimes, I want to share this one because you might experience also na meron tayong mga inaalagaan ba ng mga konting tampo ba? Thank you. Mga konting tampo sa ating buhay, doon mag-i-start na maghihinder sa anuman na freedom or yung kalayaan mo sana na mag-worship sa Panginoon. Amen? So, start to say sorry. Kung hindi mo alam kung anong ipanalangin mo. Kasi, di ba natutunan natin sa DDC na kapag hindi mo alam kung anong ipanalangin mo, you start speaking in tongues. And kahit nag-i-speak in tongues ako, hindi ko maramdaman. Meron akong hinahanap na hindi ko maramdaman. Amen? So, nung nag-start ako na, sorry Lord, kasi nagagalit na pala ako. Sorry Lord, kasi nagtatampo na pala ako. Sorry Lord, kasi ini-inject ko na wala silang pakialam sa akin. Sorry Lord, kasi nagse-self-pity ako. Sorry Lord, lahat na ng mga negative na naramdaman ko doon, inbuhos ko sa Panginoon. Alam niyo, nung pagkatapos kong nag-amen, ang gaan-gaan ng feeling ko. Tapos pagtingin ko sa cellphone, wala pa rin nag-hi hello. Pero sabi ko, ay, alam naman nanalo ka. Sabi ko sa asawa ko, kumusta ka? Ayun. Hindi nag-reply. Kinabukasan bago mag-reply. But the benefits there is, I was set free. Amen. The Lord allowed me to overcome yung situation na yun. Praise the Lord. Napakasimple lang. Alam niyo, kung hindi tayo makuha sa mabibigat na problema, sa simple lang. Amen? Kapag malaki yung problema, nakikita natin yan. And ganyan yung kalaki ng problema. Lord, ganito kalaki yung problema. Pero kapag maliit, hindi tayo maliit. Basit lang yan. Basit lang yan. Parang i-wave lang natin. Tama? Parang pinapalampas natin. Hindi natin alam niyo ba ang nakakapuwing, hindi naman yung troso ang nakakapuwing. Yes. Tama? Alikabok. Nakikita mo ba yung alikabok? Mga maliliit na particles. Yun ang nakakapuwing. Ayan. Pag napuwing ka, hindi mo makita kung ano yung mga nangyayari sa aglawlaw mo. Ganon din ang nangyayari sa spiritual natin. Kung hindi tayo kaya ng kaaway sa pamamagitan ng mga mabibigat na problema, yung mga maliliit. Akala natin, maliit lang yan. Pero nakakapuwing sila spiritually. Ang pinupuntiryan nila, yung mata natin spiritually. Kaya hindi natin makita yung kagustuhan ng Panginoon. Tama? Okay. So, sabi niya dito na, ang benefits dyan is, God will spare us as long as we continue to come and seek and abide in His presence. Praise the Lord. In verse 4. In number 4, na benefits is, sabi niya dito sa verse 4. Tingnan natin. Balikan ulit natin yung ating text. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Praise the Lord. Sabi niya, we can nestle in close to Him for comfort. Ano yung ibig sabihin ng nestle? Settle. Lie down comfortably. Kaya very comfortable tayo pag nandito tayo sa presensya ng Panginoon.
nakaupo. Hello? Amen. Ay, hindi sister, hindi ako nauupo. Marami akong iniisip. Mag-focus tayo sa salita ng Panginoon and God will surely gagawin niya kung ano yung promise niya na kapag nasa presensya tayo ng Panginoon, He will give us the comfort na kinakailangan ng bawat isa. Not only comfort, but safety. Amen? Sabi niya dito na, He will cover us. So, inihahalin tulad yung protection, yung pagkalinga, yung pag-care ng Panginoon is inihahalin tulad niya sa isang feather. Alam niyo yung isang inahin? Ang Panginoon parang inahin yan na di inahin, akubad na lagiti anak na. Amen? Tanong pumudod da. When when the weather is cold or during the night, basta na maturog dagiti piya, akubad ni inada. Amen? So, yung feather nakapagbibigay yan ng comfort, ng safety. Amen? Kung ano yung nakikita natin na ginagawa ng inahin na manok sa kanyang mga anak, ganun din yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Ang ino-offer niya, embrace, care, safety, protection, ang ino-offer niya sa atin. But sometimes, hindi natin maramdaman yung protection ng Panginoon kasi we are trying to inaalis natin yung pag-embrace ng Panginoon sa atin. Inilalayo natin yung ating sarili. Kaya kahit sana anong mangyari sa buhay natin, ano yung mga pinagdadaanan natin, huwag sana natin sabihin na, wait, mampay lang. Sandali nga muna. Gusto kong magpahinga. Gusto kong mag-break muna. Hindi muna ako pupunta. Meron ako mga nakasalumuhan noon na nakakatira na gano'n. Sabi nila, hindi muna ako pupunta kasi ang laki-laki ng problema ko. Pero kung tunay kang nananampalataya sa Panginoon, ano man ang problema mo, hindi solusyon yung hindi mo pagpunta dito sa simbahan. Kahit ano man yung mga weaknesses or ano man yung mga hindi mo gusto dahil pumunta during yung pagpunta mo dito sa simbahan, ano man yung mga kamalian na nakikita mo, mga actions na hindi nakakalugod sa iyo, huwag sanang yun ang tingnan natin. Amen? Bagkos tumingin tayo sa Panginoon. Huwag nating tanggalin yung wings ng Panginoon na trying to cover us, trying to protect us. Sabi ng salita ng Panginoon, alika, lapit ka sa Panginoon. Ako ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na care, ng rest, ng kapahingahan, ng protection. So, hantay mo iwalin. Don't keep on wallining yung pagkilos ng Panginoon. Wallining. Walin. Wala ba kayo? Sabsabali ti termino na nariin kayo. No love life, nariin kayo. Walin. Ano ba yung walin? Di ba ganon? Parang baliwala. Oh. Huwag mong baliwala. Basta ganin yun. Huwag nating i-reject yung offer ng Panginoon sa atin. Amen? Okay. Hallelujah. Praise the Lord. So, ang supporting verse natin sa Isaiah 66 verse 10. Isaiah 66. Ito yung comfort and safety. Anong sabi niya dan? Rejoice with Jerusalem and be glad for her. All you who love her, rejoice greatly with her. All you who mourn over her. All you who mourn. Sa 11 nga, ano sabi doon? Bakit parang iba yung outline ko? Ano ba to? 10 or 66? Sa 11, please. Ayun. Sabi niya, for you will nurse and be satisfied, and her comforting breast you will drink deeply and delight in her overflowing abundance. So sabi niya doon na yung sa Jerusalem, ina-address ng Panginoon sa kanyang mga tao na ganyan yung
ganun yung comforting. Inhalin tulad niya na nagbre-breast, comforting breast sa yung ginagawa ng protection niya, ng care niya sa mga Israelites before, He can do also to us. And sabi niya, will drink deeply and delight in her overflowing abundance. So parang pag nasa care tayo, pangangalaga tayo ng Panginoon, parang sa nanay natin, when we are babies, we are nagdedede tayo sa Kanya. And nandun na nasasatisfy yung mga pangangailangan natin, nasasatisfy yung lahat ng mga na i-provide lahat ng mga pangangailangan natin at natutugon yung mga panalangin natin sa Panginoon. Kagaya ng pag-protect ng isang ina, pag-care ng isang ina sa kanyang anak. Amen? So, ganun yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin if we keep coming and seek and abide in His presence. And lastly, sabi niya dito sa verse of 5 and 6, sabi niya, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilences, inulit-ulit yung pestilences. So, talagang grabe ang mga nangyayaring problema. That stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. So, ang ano dito is, we will gain encouragement and strength if we keep coming in the presence of God. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya, you will not fear the terror. Bakit hindi na tayo natatakot sa mga terror, sa mga katakot-takot na nangyayari sa paligid natin or sa mga buhay natin? Hindi na tayo natatakot na maka-experience ng mga trials. Kasi napalakas tayo. We gain encouragement and strength sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na ating napapakinggan. And that's a benefit that God is offering to each and every one of us. Isungahan tayo ngaliwayan, ti umay agimo. Amen. Amen? Hallelujah. And in Isaiah 41 verse 10, Isaiah 41 verse 10, another encouragement ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen? Yan po yung offer ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yun po yung encouragement ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nasabi niya, do not fear. Ang repetitious promise ng Panginoon, even in the beginning, is, I am with you. Amen? So, kapag hindi natin, hindi tayo lumayo sa Panginoon, He is always with us. And ang sabi niya, do not be dismayed. Huwag kang madismaya. Huwag nating pahintulutan na lamunin tayo ng discouragement. Amen? For I am your God. Ako ang Panginoon mo. Sa akin ka tumingin. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Tumingin ka sa akin. Revive your faith. Strengthen your faith. And sabi niya, I will strengthen you and help you. Hindi lang tayo pinapalakas ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon, hindi lang tayo napapalakas, kundi itinuturo din ng salita ng Panginoon kung ano ang dapat natin gawin on how we are going to handle our problems, our difficulties. Amen? Hindi man natatanggal yung problemang yan, pero panalo ka pa rin. Alam mo na kung paano mo i-handle yan. So, hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Ikaw at ako, ikaw at ang Panginoon, kayo ang mag-usap sa Panginoon. And let's claim His promise in this passage. Sabi niya, I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Patakdanan da ka manan. Aalalayan tayo ng kamay ng Panginoon para makapagpatuloy ulit tayo na maglingkod at mag-obey sa kanyang mga
inihabilin na dapat natin gagawin as we await His coming. So, yung paghihintay natin sa Day of the Lord na yan na mangyayari, it's a full of battle. Amen? Maraming magaganap yan. At ang puntirya ng kaaway, yung pananampalataya natin. Maraming napapahintulutan sa atin. Pwedeng your health is being attacked. Your finances is being attacked. Our emotions is being attacked. Our everything is being attacked. Your employment. Our family. Nandun na nakikita natin yung problema. Pero huwag tayong sumuko. Amen? Sana yung salita ng Panginoon na ating napapakinggan, hindi lang narinig. Bagkus, let's make it na, act on it. Kasi sabi niya, I will uphold you with my righteous right hand. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Okay, so as our conclusion, let's have a recap. Sabi niya, benefits that comes from seeking and abiding in God's presence, we will find through rest. Our hope and defense will be built stronger. He will spare us from deadly pestilences. 4, we can nestle or settle down or lie down in close to Him for comfort and safety. And lastly, we will gain encouragement and strength. May the Lord bless each and every one of us. Let's pray. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this message that we have heard. I pray, O Lord, that inculcate in our hearts, O Lord, that we could be able to stand on it, we could be able to apply it in our daily walk with you, O Lord. Help each and every one of us, O Lord, that as we obey you, Lord, strengthen each one of us, O Lord. Whatever situations that each one of us is facing, Lord, help us so that we could be able to overcome those tactics of the devil or the arrows of the devil. Help us, O Lord. Help us. Strengthen each and every one of us, O Lord. Whatever areas ng buhay ng mga kapatiran ko, Panginoon, lahat kami, Panginoon, whatever areas man, Panginoon, na may pag-atake ng kaaway, Lord, pahintulutan mo, Panginoon, na ang iyong salita na aming napakinggan ay malayang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang sa ganun is we can stand the test that is happening in our life, O Lord. Be magnified and be glorified, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen.